Ang pinakamalubhang sakit sa kasaysayan ng mundo ay maaaring mag-iba depende sa konteksto at panahon. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga malubhang epidemya at pandemya sa kasaysayan ng mundo. Ayos ah. Tuberculosis. Ang tuberculosis o TB ay isang malubhang sakit na nagdulot ng maraming pagkamatay sa kasaysayan. Bagaman may mga lunas na paraan ng paggamot nito, ito pa rin ay isang malaganap na problema sa ilang bahagi ng mundo. Ito ay isang nakakahawang sakit na dulot ng Mycobacterium tuberculosis, isang uri ng bakterya. Ito ay maaaring makaapekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ngunit karaniwang nagiging sanhi ng problema sa baga. Ang TB ay kilala rin bilang TB o phthisis. Ang TB ay maaaring kumalat mula sa isang taong may aktibong TB sa baga sa ibang tao kapag nag-ubo o nagbahing sila, at ang mga mikrobyo mula sa kanilang laway ay naililipat sa hangin. Kapag ini-inhale ng ibang tao ang mga mikrobyo na ito, maaaring magkaroon sila ng TB infection. Hindi lahat ng mga taong nahahawaan ng TB ay nagkakaroon ng aktibong sakit sa karamihan. Ang kanilang immune system ay nagpapahayag ng sakit, at ito ay tinatawag na latent TB infection. Ngunit sa mga taong may mahinang immune system, tulad ng mga may HIV o iba pang karamdaman, maaaring magkaroon sila ng aktibong TB. Noong ika-19 na taon, ang TB ay tinaguriang consumption o White Plague at nagdulot ng malawakang epidemya sa Europe at iba pang bahagi ng mundo. Ito ay isang pangunahing sanhi ng kamatayan noong panahong iyon. Ang mga sintomas ng aktibong TB infection ay maaaring magkaroon ng ubo na tumatagal ng 3 linggo o higit pa, pananakit ng dibdib, pagkaubo ng dugo, pagkawala ng timbang, lagnat, at pangangati sa gabi. Ang TB ay maaaring magdulot ng malubhang problema kung hindi ito naitratong maaga. Ang TB ay isang malubhang problema sa kalusugan sa maraming bahagi ng mundo, ngunit may mga pagsisikap para kontrolin at maiwasan ang sakit na ito sa pamamagitan ng pagbabakuna, tamang pag-aalaga sa mga taong may aktibong TB, at edukasyon tungkol sa panganib at paraan ng pagkalat ng TB. Malaria. Ang malaria ay nagdulot ng milyon-milyong pagkamatay sa buong mundo sa maraming dekada. Ito ay isang nakamamatay na parasitic disease na naililipat sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Ang malaria ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng mga parasitikong mikrobyo na tinatawag na Plasmodium. Karaniwang dinadala ang sakit na ito sa tao sa pamamagitan ng mga kagat ng lamok na may Plasmodium sa kanilang laway. Ang mga sintomas ng malaria ay maaaring mag-iba-iba, ngunit maaaring kasama ang mga sumusunod. Katulad ng lagnat, na maaaring sumiklab ng biglaan. Pagkahilo at pagsusuka, pag-ubo, maaaring magkaroon ng ubo at pangangati sa lalamunan. Pagtatae, maaaring mangyari ang pagtatae, at madalas itong may kasamang dugo. Pagkapagod, madalas na pakiramdam ng matinding pagkapagod at paghina. Pananakit ng katawan, maaaring magkaroon ng pananakit ng mga kalamnan at kasukasuan. Noong panahon ng kolonyalismo, ang malaria ay isang malaking suliranin sa mga kolonyal na teritoryo, kabilang ang mga lugar tulad ng Africa, Latin America, at Southeast Asia. Ito ay nagdulot ng malalaking pagkawala sa buhay ng mga Europeo at mga katutubong tao. At noong ika-19 na siglo, nagkaroon ng malawakang pagsasaliksik tungkol sa mga sanhi at paraan ng paggamot ng malaria. Natuklasan ang kaugnayan ng mga lamok na anopheles sa pagkalat ng sakit na ito, at sa tulong ng mga imbensyon tulad ng mosquito net at insecticide, naging mas epektibo ang mga pagsisikap sa pagkontrol ng malaria. Cholera epidemics. Ang cholera ay nagdulot ng mga malubhang epidemya sa mga lugar na may kakulangan sa malinis na tubig at sanitary conditions. Noong ika-19 na siglo, nagkaroon ng malalang cholera epidemya sa Europa. Ang cholera ay isang nakakahawang sakit na dulot ng Vibrio cholerae, isang uri ng bakterya. Ito ay karaniwang nauugat sa pagkain o pag-inom ng kontaminadong tubig o pagkain na naglalaman ng Vibrio cholerae.
Ito ay kilala sa pagdudulot ng mabilis na pagkawala ng tubig at electrolytes mula sa katawan, dulot ng sobrang dehydration. Ang pangunahing sintomas ng cholera ay malubhang pagtatae at ang dumi ng taong may cholera ay maaaring magmukhang parang tubig, na nagdudulot ng labis na pagkawala ng likido sa katawan. Kasabay ng malubhang pagtatae, pwede rin itong magdulot ng pagkahilo at pangingisay. Ang malubhang pagtatae at pagsusuka ay maaaring magdulot ng labis na pagkawala ng likido sa katawan, na maaaring magdulot ng pangmatagalang pag-iral na kakulangan sa tubig, severe dehydration. Ito ay maaaring maging mabigat at maaaring magdulot ng kamatayan kapag hindi naagapan. COVID-19. Sa kasalukuyan, ang COVID-19 pandemic ay nagdulot ng malubhang epekto sa buong mundo. Mula nang unang matuklasan ito noong 2019, libu-libong tao ang namatay, at maraming bansa ang naapektuhan ng malawakang pagkalat ng virus. Ang COVID-19, o Coronavirus Disease 2019, ay isang nakakahawang sakit na dulot ng Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, o kilala bilang SARS-CoV-2. Ito ay unang natuklasan sa Wuhan, China noong Disyembre taong 2019, at mula noon ay kumalat ito sa buong mundo, nagdulot ng pandemya. Narito ang ilang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa COVID-19. Ang COVID-19 ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng respiratory droplets kapag ang isang taong may impeksyon ay umuubo, bumabahing, o nagsasalita. Maaari ring kumalat ang virus sa pamamagitan ng mga kontaminadong bagay o mga kamay na nahawakan ng isang may sakit. Ang mga sintomas ng COVID-19 ay maaaring mag-varies mula sa malubhang kaso hanggang sa mga mild na sintomas. Karaniwang mga sintomas ay kasama ang lagnat, ubo, pagkahapo, pagkahilo, sore throat, at pagkawala ng pang-amoy o panlasa. Maaring magkaroon ng mga complication tulad ng pneumonia, lalo na sa mga mas matatanda o may iba't ibang mga komorbidadad. Upang maiwasan ang pagkakaroon o pagkalat ng COVID-19, mahalaga ang pagsunod sa mga health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, pag-practice ng physical distancing, at pagsasagawa ng isolation o quarantine kung ikaw ay may sintomas o exposed sa isang positibong kaso. Sa pag-unlad ng panahon, marami ng bakuna laban sa COVID-19 na inaprubahan at ibinigay ang Emergency Use Authorization, EUA, sa iba't ibang bansa. Ang pagbabakuna ay naging mahalaga upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at mapababa ang mga malubhang kaso at pagkamatay. Ipinasailalim ng World Health Organization, WHO, ang COVID-19 bilang isang pandemya noong Marso taong 2020, dahil sa pagkalat nito sa buong mundo at malawakang epekto nito sa kalusugan at ekonomiya. Ipinatupad ng mga pamahalaan sa buong mundo ang iba't ibang patakaran at lockdowns upang kontrolin ang pagkalat ng virus. Ito ay kasama na ang travel restrictions, pagtigil ng mga kaganapan, at pagsasara ng mga paaralan at negosyo. Ang COVID-19 ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa pamumuhay at lipunan ng tao sa buong mundo. Mahalaga ang wastong impormasyon at pagsunod sa mga health guidelines upang mapanatili ang kalusugan ng bawat isa at maiwasan ang pagkalat ng virus. HIV o AIDS. Ang HIV o AIDS pandemya ay nagmula noong dekada 1980 at patuloy na nagdadala ng kalubhaan sa kalusugan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Sa ngayon, may mga milyong tao ang namamatay mula sa sakit na ito. Ang HIV, Human Immunodeficiency Virus, ay isang virus na umaatake sa immune system ng tao. Kapag ang isang tao ay nahawaan ng HIV, ito ay maaring magdulot ng mga problema sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-atake sa mga immune cells na kinakailangan upang labanan ang iba't ibang uri ng mga impeksyon at sakit. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, sa kabilang banda, ay ang karamdamang nagiging resulta ng matagalang pag-atake ng HIV sa immune system ng isang tao. Ito ay ang advanced stage ng HIV infection. Kapag ang isang tao ay may AIDS, ang kanilang immune system ay labis ng napinsala, at sila ay mas mababa ng resistant sa mga simpleng impeksyon at mga kanser na karaniwang hindi nakakapinsala sa mga taong may malusog na immune system.
Maaaring makuha ang HIV mula sa pagtatalik, paggamit ng mga infected na injection equipment, tulad ng mga kagamitang pang-iniksyon ng droga, o mula sa ina katulad ng mother-to-child transmission, kapag ang isang buntis na babae ay may HIV. Ngunit, ang HIV ay hindi naipapasa sa pamamagitan ng pangkaraniwang pakikipagkamay, pagkakamot, pagsusuka, o paggamit ng mga utensils na ginamit ng mga infected. Noong 1983, natuklasan ang HIV ng mga siyentipiko na sina Dr. Luc Montagnier sa Pransya at Dr. Robert Gallo sa Estados Unidos. Ang kanilang pag-aaral ay nagbigay daan sa mas mahusay na pangunawa sa virus at nagbukas ng mga pinto para sa pagsasaliksik at pagdevelop ng mga gamot at pagsasanay para sa pagkontrol ng HIV o AIDS. Ang Africa ang isa sa mga pinakaapektadong kontinente ng HIV o AIDS. Mula noong 1980s at 1990s, ang HIV ay kumalat ng malawakan sa mga bansa sa Sub-Saharan Africa. Ito ay nagdulot ng malubhang pag-aaksaya ng buhay at nag-iwan ng malubhang epekto sa ekonomiya at lipunan ng rehiyon. Ang HIV o AIDS ay nananatiling isang malubhang problema sa kalusugan sa buong mundo. Wala pang cure sa sakit na ito. Gayunpaman, ang mga hakbang na gaya ng kamalayan, pagsusuri, paggamot, at pagkakaroon ng suporta ay nagpapabuti sa kalagayan ng mga taong may HIV o AIDS at nagpapabawas sa pagkalat ng virus. Influenza. Ang influenza o Spanish flu pandemic noong 1918 ay nagdulot ng pagkamatay ng mga milyon-milyong tao sa buong mundo, kabilang ang mga bata at mga may edad na. Isa ito sa mga pinakamalupit na pandemya sa modernong kasaysayan. Ang Spanish flu, o ang La Gripe Española, ay isang mapinsalang pandemya ng influenza na kumalat mula sa mga sundalo na lumaban sa unang digmaang pandaigdig. Ito ay unang naiulat sa Espanya, subalit hindi ito ang original na pinagmulan ng virus na ito. Ito ay dulot ng H1N1 na influenza A virus. Habang walang tumpak na bilang ng mga namatay dahil sa Spanish flu, tinataya na maaaring nagresulta ito sa pagkamatay ng higit sa 50 milyon tao sa buong mundo. Dahil sa pangunahing epekto nito sa mga kabataan, ito ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa demograpikong makeup ng maraming bansa. Ngayon, may mga antiviral na gamot, tulad ng oseltamivir, Tamiflu, at zanamivir, Relenza, na maaaring gamitin para gamutin ang H1N1 influenza at mapabawas ang kalubhaan ng sakit. Ang mga ito ay karaniwang iniinom ng maaga sa pag-atake ng sakit. Ang Spanish flu ay nagbigay daan sa masusing pagsasaliksik ukol sa pandemya ng influenza, kasama ang pagsusuri ng genetics ng mga virus at mga paraan ng pagkontrol ng pagkalat ng sakit. Number 1, Bubonic Plague, o Black Death. Noong ika-14 na siglo, ang Bubonic Plague, na mas kilala bilang Black Death, ay nagdulot ng milyon-milyong pagkamatay sa Europa, Asya, at iba pang bahagi ng mundo. Estimado na kumitil ito ng 75 hanggang 200 milyong buhay. Ito ay isang nakamamatay na nakakahawang sakit na dulot ng bakterya na Yersinia pestis. Ang pangunahing vector ng bubonic plague ay ang flea na karaniwang namumuhay sa mga daga. Ang tao ay maaring mahawa sa pamamagitan ng kagat ng flea na may dala-dalang bakterya mula sa mga daga, o sa mga hayop na namumuhay malapit sa daga na may sakit. Kapag nakapasok ang bakterya sa katawan ng tao, nagiging sanhi ito ng mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, pamamaga ng lymph nodes o tinatawag na buboes, at iba't ibang mga karamdaman. Kung hindi maagapan, ang bubonic plague ay maaaring mauwi sa mas malubhang anyo, tulad ng septicemic at pulmonico. Ang septicemic plague ay nagdudulot ng pagkakaroon ng bakterya sa dugo, habang ang pulmonico plague ay kumakalat sa baga at nagdudulot ng sintomas tulad ng ubo at hirap sa paghinga. Parehong mga anyo ng sakit ay maaaring magdulot ng kamatayan kung hindi ito agad na naaagapan. Bagamat ang mga unang ulat ukol sa mga paglabas ng bubonic plague ay mula sa China noong ika-3 siglo, ito ay sumiklab ng mas malawak sa buong Europa noong ika-6 na siglo. Noong ika-19 na siglo, isinagawa ang masusing pag-aaral ukol sa mga sanhi at paraan ng pagkalat ng bubonic plague.
Si Louis Pasteur at iba pang mga siyentipiko ay nagkaroon ng mas malalim na pangunawa sa bakterya na Yersinia pestis, ang sanhi ng sakit na ito. Sa kasalukuyan, ang bubonic plague ay masusing nauunawaan at kontrolado na. May mga kasong napapansin pa rin ito sa ilang bahagi ng mundo, ngunit ang mga antibiotiko ay epektibong gamot para sa mga may sakit nito. Ang mga hakbang tulad ng pagsasagawa ng desensitization, paglilinis laban sa mga vector, ay ginagamit upang maiwasan ang pagkalat nito. Mahalaga na tandaan na ang mga ito ay mga halimbawa ng malalang epidemya at pandemya sa kasaysayan ng kalusugan, at ang kalubhaan at saklaw ng mga ito ay nag-iba-iba depende sa mga panahon at kalagayan. Nagiging mahalaga rin ang mga hakbang na kinukuha ng mga tao, mga pamahalaan, at ang larangan ng medisina para mapigilan ang pagkalat ng mga sakit na ito at mabawasan ang kanilang pinsalang dulot sa kalusugan ng tao. Ayos ah. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and subscribe. Thank you.